Sinabi ng Justice Department na posibleng kabilang si Mary Jane Veloso sa pwedeng makinabang sa revised implementing rules and regulations ng Good Conduct and Time Allowance Law. Yan ang ulat ni Luisa Irispe. Ngayong nakauwi na ang convicted OFW na si Mary Jane Veloso sa Pilipinas matapos ang higit isang dekadang pagkakakulong sa Indonesia, ang gobyerno isa-isa nang inilalatag ang mga plano sa posibleng paglaya niya mula sa piitan. Ayon mismo sa Department of Justice, hindi lang executive clemency ang pwedeng opsyon kay Veloso, pwede rin siyang mabigyan ng parola o pardon. The moment Mary Jane Veloso was transferred to the Philippines, she would be subjected just like any other person deprived of liberty of all the privileges, rights, and prerogatives granted onto persons deprived of liberty. At meron po tayong isang magandang balita sa aspetong yan dahil meron tayong tinatawag na Good Conduct Time Allowance na Paliwanag ng Justice Department, kung executive clemency ang ibibigay kay Veloso, magmumula lang ito sa utos mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Posible rin na hindi lang si Veloso ang mabibigyan nito at may isasama pa ang Pangulo na iba pang bibigyan ng clemency. Kung pardon o parola naman, dito napapasok ang bagong rules sa ilalim ng Good Conduct and Time Allowance Law, pag-aaralan ng Board of Pardon and Parole at ng Bucor kung maaari na siyang mapalaya. Tungkol naman sa parole, yan ay isang proseso na kung saan after na makapag-serve ka ng minimum time doon sa sentence mo, ay pwede kang pag-aralan ng Board of Pardons and Parole kung pwede kang bigyan ng palayain ka na. Dito papasok yung GCTA, yung Good Conduct Time Allowance, dahil kahit napakahaba ang sentensya mo, kung ikaw ay mabait doon sa loob ng piitan, pwedeng tumatakbo yung oras at the same time, nakaka-earn ka ng credits na tinatawag. At dahil doon, lumiliit yung panahon na kailangan mong iserve bago ka pwedeng mag-avail ng parole. Habang pinagdedesisyonan pa naman ang paglaya ni Veloso, sabi ng DOJ, hindi naman nila pipigilan ng pamilya niya na makita siya. Matapos ang 5 araw na quarantine, papayagan na silang makadalaw kay Mary Jane sa Correctional Institution for Women, kung saan siya ngayon nakakulong. Iyan ay may 5 days na quarantine, and after that, sa 24, pwede na silang magkasama-sama ulit. At yun nga ang usapan kanina na pwede silang bumisita ulit bilang pamilya para magsama-sama sa Pasko. And at the same time, they can visit as often as they want for as long as they will follow the protocols of the Bucor. Tinitignan din ng DOJ at Bucor na ilipat ng pasilidad ang illegal recruiter ni Veloso para hindi niya ito makasama sa piitan. Si Veloso naman ay sisiguraduhin nilang makakadalo sa mga pagdinig sa Nueva Ecija Court bilang witness hinggil sa kasong human trafficking case na isinampa laban sa kanyang recruiter. Luisa Irispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.